Magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating BST Bible Study Time. Sa QCCLA, ako po si Pastor Eugene at ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin habang tayo ay nagpapatuloy sa ating meeting tonight. At ito po yung ating pag-uusapan dito sa ating discussion, the power of choices, ang kapangyarihan, ang kahalagahan ng pagpili. At sa panapanahon tayo ay nasa pagpili. Actually, every day ay napapractice natin, na-exercise natin yung ating freedom and power to choose. At minsan, ang mga pagpipilian ay mga maliliit lang na mga bagay. At minsan ay hindi natin pinapansin at may mga bagay na malalaki at yun ay ating pinaghahandaan at ating pinagdadasal pa nga. So yung atin pong pag-uusapan, the power of choices, big trajectories of small compromise or commitment. Dito po sa ating discussion, that even small choices, small decisions ay pwedeng magdala sa atin sa isang malaking bunga, okay? Malaking resulta. At maari, kapag ito ay maling pagpili, kahit gaano siya kaliit, we will compromise and then malaki yung pwedeng maging bunga niya na hindi mabuti. Or if we are committed to do what is right, gawin natin yung tama, ano man yung mangyari, gaano man kalit ito, gaano man kalaki yan, hindi natin pinipili, tayo pa rin ay magkukumit sa ating paggawa sa mabuti, then meron ding bunga yon. At ito din ay maaring maliit o malaki. Pero yung ating pag-uusapan ay yung freedom at power natin to choose, yung ating decision, okay, ay pwedeng magbigay sa atin ng malaki na mabuti o masama in the future. Pwede siyang gawin tayong mas mabuti o gawin tayong mas masama in the future. Pwede niya tayong i-build up or pwede niya tayong i-destroy yung ating mga choices. So yan po yung the power of choices, big trajectories of small compromise or commitment. So if you are ready, ay puntahan na natin yung una nating verse. Yung una ay sa Luke 16 verse 10, si Jesus Christ mismo yung nagsabi, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. So, sino mang matapat sa maliit ay nagiging matapat din sa malaki. At sino mang hindi matapat sa maliit ay hindi rin siya matapat sa malaki. At hindi yung ating kalagayan ang nagbabago ng kung sino tayo, kundi kung sino tayo ay inilalabas ng ating mga kalagayan, ng ating mga circumstances. So, yung ating karakter ay lumalabas gaano man kalaki o kaliit yung ating mga kalagayan. Okay? Sino tayo ay lumalabas, inilalabas ng ating mga kalagayan at mga circumstances. So, mahalaga sa Panginoon yung ating katapatan kasi ito yung kanyang hinahanap. Kahit sa kanyang talinghaga, di ba, ng mga talento, nung nagbigay siya ng iba't ibang mga kantidad ng pera sa o nagkwento siya, di ba, na merong isang boss na nagbigay ng mga amount of money, di ba, sa 3 lingkod niya. At gusto niyang maging matapat sila, 'di ba, sa kanyang ibinigay, at ang katapatan nila ay ito ay magkakaroon pa ng ganansya o pakinabang, madodoble pa ito. Pero yung isa, hindi na doble, kahit isa lang yung meron siya. At for whatever reason, 'di ba, na meron siya, ay hindi siya naging matapat dahil hindi niya ito ginamit kung sakali. So, lumabas lang kung sino siya, yung karakter na meron siya dahil sa responsibilidad na ibinigay sa kanya, dahil sa pagkakatiwala na ibinigay sa kanya. Ganun din tayo, bawat isa sa atin ay merong pagkakatiwala na ibinigay sa atin at lalabas kung tayo ay matapat o hindi sa ating mga kalagayan. Diba? Depende kung paano tayo tutugon. Si Moses, for example, sa Old Testament, dahil titingin tayo ng ilang halimbawa, diba, sa Bible, matapat si Moses. Diba, siya ay kinausap ng Diyos at binigyan ng pagkakataon more than yung mga kababayan niya or even his family, 'di ba, na magkaroon ng
direct access sa God, magkaroon ng task at position sa sa pagliligtas ng Panginoon sa buong angkan ni Israel. Siya yung pinili, chosen siya among many, at ito ay mababasa natin at maraming beses na ginagamit siya, even the Lord himself sa ang kanyang halimbawa. Pero pagkatapos siyang gamitin, meron ding mga moments of failure si Moses, 'di ba? Na kahit nakita na niya yung Panginoon, kahit na nakita niya yung pagkilos at kapangyarihan ng Panginoon, yung katwiran at kabaitan ng Panginoon, kabutihan ng Panginoon, ay meron pa rin siyang moments of failure. Like, for example, nung sinabihan siya ng Panginoon na kausapin niya yung bato instead na hampasin niya yung bato upang lumabas yung tubig, 'di ba? Pero imbis na sundin niya yung Panginoon, siguro in a moment of anger, kasi galit na galit yung si Moses sa kanyang kababayan dahil sa kanilang pagiging reklamador, ay nahampas niya ulit yung bato. Lumabas pa rin yung tubig, pero ang instruction sa kanya ay kausapin niya yung bato. Dahil doon, kaya hindi siya nakapasok sa lupaing ipinangako sa promised land. At pwede nating isipin, wow, sobra naman yung Panginoon kung sakali. Pero yun yung Diyos na meron tayo. At yun yung nire-require niya sa atin. All out na pagbibigay, all out na pagsunod. At kanyang tutugunan nito ng hindi lamang katapatan niya, kundi more opportunities to serve and more blessings, 'di ba, na ibibigay sa atin kung sakali. Yan si King David. Si Moses pala, sorry. So, yung susunod na example natin is si King David. 'Di ba? At makikita natin si King David na naging hari, makapangyarihan, at because of the power and presence and blessing of God ay nag-flourish. Siya ay nag-grow at siya ay nagbunga, 'di ba, ng madaming mga mabubuti, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang bayan. At makikita natin na siya kasi ay mapagtapat kahit sa maliit na kalagayan na ibinigay sa kanya. At bago siya maging hari, siya ay naging pastol. At sa kanyang kwento ay naging matapat siya sa pagpapastol ng kanyang ama. At dumating pa nga yung mga pagkakataon na kinikwento niya sa kanyang testimony na siya ay nagtatanggol ng kanyang pinapastulan. At pinagtatanggol niya hanggang kamatayan sa mga leon, sa mga oso, 'di ba? Sa mga panganib ang kanyang kawan. At sinabi dito sa 1 Samuel 17 verse 34 at saka 36 nung siya ay makipagharap kay Goliath at tatalunin niya si Goliath dito sa very imbalanced at unfair na duelo na to, pero nanalo pa rin siya despite yung unfairness at imbalance dahil sa presensya ng Panginoon, dahil sa katapatan niya sa Panginoon. Pero before doing that, before winning, ay ikunento niya ito. But David said to Saul, yung hari, 'di ba, na humingi siya ng pahintulot kung pwede niyang labanan si Goliath. Sabi niya, your servant used to keep sheep for his father. Okay? Itong lingkod mong si David na ito, sabi niya, ay nag-aalaga ng kawan ng kanyang ama. And when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, your servant has struck down both lions and bears. At kapag mayroong mga leon o may mga oso na kukuha dahil gusto nilang silain, 'di ba, kainin ang anumang tupa dun sa kawan, sabi niya, yung lingkod mo, ito si David, kanyang hinahampas ang mga leon at mga oso. And this uncircumcised Philistine shall be like one of them. At ito hindi tuli na Pilisteo, sabi niya, ay magiging katulad ng mga leon at mga oso. For he has defied the armies of the living God. Dahil kanyang nilabanan ang hukbo ng buhay na Diyos. At ito ang pananatili ni David sa katapatan niya dito sa presensya at opportunities na binibigay sa kanya ng God, 'di ba, to serve in whatever capacity, big or small, ay hindi siya nagbabago. Palagi siyang matapat, palagi siyang mapagkalinga, palagi siyang mapagtanggol, at palagi siyang mapagpakumbaba sa Diyos. At hindi siya nagbabago anuman yung kanyang kalagayan. 'Di ba?
be it sa pagiging pastol, o kaya naman siya pa din ay ganoon, at be it sa pagiging hari, at eventually naging hari siya. Okay? At yung small acts of faithfulness, di ba? Maliliit na katapatan, pagkilos, dahil ikaw ay matapat, ay preparation yan para sa greater acts of faithfulness. 'Di ba? Na ibibigay sa atin ng Panginoon in the future. Ano man yung ginagawa natin, ay maging matapat tayo. Ano man yung ating circumstances, maging matapat tayo. At tayo ay tinitrain, tinuturuan ng mga kalagayan na ito to be faithful in greater things. Nasusunod. So, nanalo siya, si King David, 'di ba, kay Goliath. Why? Kasi siya ay trained. Kasi siya ay naging matapat sa kakaunti at magiging matapat siya even sa greater task. At dahil ginagawa niya ito sa living God. So sa Matthew 6 verse 3 to 4, ito yung sinasabi ni Jesus when he was giving instructions sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sabi niya, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Kapag kayo ay nagbibigay sa mga may kailangan, huwag ninyong ipaalam ang ginagawa ng inyong kaliwa sa kanan ninyo. Sabi niya, upang ang pagbibigay nyo ay sa sikreto. Okay? At bakit daw ganon? Kasi sabi niya, yung tatay, yung ama natin na nakakita in secret, nakikita yung heart natin, will reward you. Diba? So, siya yung ating audience. Si God yung nakakakita sa atin. At tinitingnan niya yung mga puso natin. Tinitingnan niya yung mga motibo natin. Bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin? Siguro, ang mga tao kapag tumitingin sa atin ay nakikita nila na maganda, nakikita nila na mabuti. Pero, yung Panginoon ay mas sigit na nakatingin, hindi sa ating kalagayan, hindi sa ating mga panlabas, kundi sa ating puso, yung motive natin. Okay? At depende sa motive na meron tayo. Okay? Nandoon yung ating pagtatapat sa Kanya. At siya ay magre-reward. Sabi niya, so, hindi dahil sa naging matapat ka, mapapagod ka. Hindi dahil sa naging matapat ka at naging responsable, kaya kawawa ka. Palagi merong mas maganda sa paggawa, sa pagsishare, sa pagtulong, di ba? At higit sa lahat yung Panginoon, hindi lamang niya i-bless yung ginagawa natin, i-bless niya tayo. Sa 1 Corinthians 10 verse 31, ito din yung sinasabi ni Apostle Paul. Whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Gawin natin lahat ng ating ginagawa para sa kalulatian ng Diyos. So, kapag ginagawa natin yon, nagiging maingat tayo. Bakit natin siya gagawin? Hindi for anything, kundi for the glory of God. At minsan, walang blessing yung ginagawa natin, hindi natin maramdaman yung pagpapala at mapapagod tayo. Why? Kasi we are doing it for other reasons, hindi for the glory of God. At for the glory of God, kung for the glory of God yung dahilan natin, we will do excellently. Okay? Mabuti, maganda, yung yung ating gagawin, because not only God is our audience, we are doing this for His glory, for His name. Sa Ephesians 6 verse 6 to 7, ito din yung sinabi ni Apostle Paul sa Ephesus, not by the way of eye service as people pleasers. Okay, hindi sa pamamagitan ng paggawa dahil tinitingnan ka. Okay, na katulad lang ng mga ginagawa mo lang yung ginagawa mo upang magalak ang mga tao sa iyo. But as bondservants of Christ, subalit bilang isang lingkod ni Kristo, doing the will of God from the heart. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa iyong puso. Dahil lingkod ka ni Kristo, kaya paglilingkuran mo siya. Dahil ginagawa mo ito mula sa puso mo, yung kalooban ng Diyos. Rendering service with a good will as to the Lord and not to man. Nagbibigay ka ng iyong paglilingkod, sabi niya, hindi sa mga tao kundi sa Diyos, sa Panginoon. So, tayo ay lingkod, kaya tayo ay maglilingkod. Hindi tayo dapat pilitin, hindi tayo dapat kahit na nga hindi sinasabi, kahit na nga
wala tayong mapapala sa palagay natin. Kasi ang mga lingkod, bond servants ng unang panahon ay destined to work, destined to serve. Wala silang magagawa but to do service. 'Di ba? Yan yung kalagayan ng mga lingkod nung unang panahon. At hanggang ngayon, yun pa rin yung pagturing ng Panginoon sa atin. Tayo ay maglilingkod because we are servants, bond servants. 'Di ba? Tayo ay nakatalaga na maglingkod. At ipaglilingkod natin sa pamamagitan ng paggawa ng kalooban ng Diyos mula sa puso. Okay? Sa Panginoon, hindi sa tao. Even if ginagawa natin ito sa mga tao, 'di ba? Tayo ay gagawa hindi sa tao kundi sa Panginoon. Sa Colossians 3 verse 23, whatever you do, work heartily, 'di ba? Gagawa ka ng merong kasayahan. Ano man yung gagawin mo, as for the Lord and not for men. Hindi sa mga tao kundi sa Diyos. Ang ultimong accountability natin ay sa Diyos. Bawat aksyon, bawat gagawin natin, 'di ba? Gaano man ito kaliit sa palagay natin, mundane, small or little, ay opportunity to serve Him. Brothers and sisters, hindi marami ang tinawag maglingkod sa Panginoon. Hindi marami ang naglilingkod sa Panginoon kahit sa mga tinawag niya. Pero higit sa lahat, hindi marami sa mga naglilingkod sa Panginoon, nakakaunti na nga ang naglilingkod para sa Panginoon, hindi para sa kanilang sarili o ano pa mang dahilan. Make this opportunity work for us by doing things for the Lord. Doing everything for the Lord. Okay? Ang pinaka-best example natin dyan ay ang Panginoong Hesus nung siya ay naghugas ng paa. Okay? Hindi lamang niya ginagawa ito, itong small acts of service at faithfulness na to para sa kanyang sarili, kundi ito yung sinasabi niyang gagawin natin dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. We will also serve others like this. So, merong mga small things that lead to decline and failure. Okay, na kapag hindi tayo maingat, may mga bagay na pagdidesisyonan natin gawin now or in the future, o kaya naman baka in the past nagkaroon na tayo ng ganitong opportunities, 'di ba? Very small lang sa palagay natin, little lang na acts, pero sa palagay natin ay binaliwala natin. At kapag binaliwala natin, it will lead pala to decline and failure. So that's what the title of this talk is all about. 'Di ba? Yung the power of choices. Yung big trajectories of small acts, 'di ba, of compromise or commitment. So, yung unang-una dito sa small things that could lead to decline and failure, okay, para sa ating paglilingkod at sa buhay natin bilang Christian is neglect of the inner life. Okay? Yung ating pagbaliwala, 'di ba, sa ating spiritual na buhay. At minsan hindi ito sinasadya, madalas hindi ito sinasadya. Pero naipagpapalit natin yung oras natin sa spiritual na paghubog natin, 'di ba, ng ating mga sarili at paglilingkod. Ito ay dahan-dahan lang. Okay? So, halimbawa, papayagan natin, 'di ba, na ang prayer lang natin ay kapag may nakakarinig o nakakakita. Minsan hindi na natin ginagawa yung prayer ng kasing higit. Okay? Kapag meron tayong mga kalagayang mahihirap o kaya tayo ay nasa publiko. Minsan, ang prayer ay gano'n na lang. Wala tayong private life, private prayer life. Okay? Hindi natin ginagawa. Even studying the Bible. 'Di ba? Lalo na sa mga tao na nagtuturo, like me, ito ay tendency or pwede maging temptation sa aming tagapagturo, na kami ay nag-aaral lang ng Bible to teach others, not to feed ourselves, not to know yung God of the Word, hindi lamang yung knowing the Word of God. Yung ating pagkilos sa paglilingkod ay napapalitan na ng ating personal communion with God. Kasi iniisip natin, mayroon naman akong ministry kapag Sunday. So wala na tayong panahon na makipag-fellowship sa Panginoon sa ating prayers. Wala na tayong panahon sa mga iba pang araw ng isang linggo to worship Him. Kasi napalitan na yung personal communion with God ng ministry activities na ginagawa natin. Neglect of the inner life. Number 2 is minor compromises of integrity. Yung mga maliliit lang na kompromiso,
'di ba, nung ating integridad, nung moralidad na meron tayo. White lies, 'di ba? Mga maliliit lang na pagsisinungaling. O kaya naman, ini-exaggerate natin yung kwento kahit alam naman nating dishonest. O kaya basta sinasabi natin talaga straight lies. Kasi inisip natin, ngayon lang naman to. O kaya naman, ay maliit lang siya. White lies nga. Okay? So, yung pag-tolerate natin ng mga maliliit na kasalanan. Halimbawa, o kaya naman anything leading para hindi tayo makultivate sa ating spiritual life. Like, mag-spend tayo ng mas madami nating oras sa social media instead of prayer, instead of fellowship, di ba? Yung mga bagay na katulad nito. Minor compromises of integrity. Okay? So, itong mga bagay na ito ay hindi nakakatulong bagkus unti-unti nililik out niya yung mabubuti na meron tayo. At eventually, merong kasasadlakan na hindi mabuti. Next is pride and defensiveness. Tayo ay masyadong defensive, ay nating pa-correct. Dahil inisip natin mas nakakaalam tayo, kaya inisip natin mas matagal tayo. At yun yung lumalabas minsan sa mga pag-uugali ng mga tao sa simbahan. Okay? So, wala tayong ability to receive correction. Kapag dumadating na dapat tayong ituwid kasi may mga pagkakamali tayo, ayaw na nating patuwid. Kasi sa palagay natin ay mas alam natin. Okay? O kaya naman, alam ko na yan. Okay naman, alam ni Lord yung heart ko. Okay? It's between me and the Lord. Kahit na alam mong may mali na yung tao. Di ba? O kaya naman, palagi mong tinitingnan yung sarili mo dahil sa akin kaya nangyayari ito. Dahil sa akin kaya nagiging okay yung bagay na ganito. Ikaw na yung kumukuha ng credit sa successes ng mga activities o ginagawa natin sa simbahan. At inisip mo, kung wala ako, hindi mangyayari yung bagay na to. Or dahil sa akin, kaya nangyari yung bagay na to. Diba? At kapag meron tayong ganitong kalagayan, mahirap tayo na ituwid. Lalo na kapag meron na tayong pagkakamali. Neglected relationships. Diba? Pinaprioritize natin yung ministry over family, over close friends. At even me, nagkakaroon ako ng ganitong mga temptations dahil sa pagiging busy sa ginagawa, 'di ba? At yung ibang mga priorities ay hindi na natin napaprioritize. Dahil sa palagay natin ay meron na tayong mas higit na ginagawa. Okay? So, hindi na natin napapansin yung mga maliliit na mga bagay na nangyayari sa atin. Isa pang ebidensya nito, 'di ba? Yung pinapayagan natin yung na magpatuloy yung mga sigalot o kaya misunderstanding. At kahit na meron ng masasamang nangyayari sa puso natin, nagkakaroon tayo ng bitterness, hindi natin pinapansin. Kasi inisip natin, hindi, mawawala din yan. Pero makakasira yon sa relationship mo sa tao, makakasira yon yung hindi mo pagsasabi ng totoo, makakasira yon sa relasyon mo sa iba. Okay? Ituring natin yung isa't isa na image ng God. Kasi we are all created in the image of God. At minsan nawawala na yung image. Kasi kung makapagsalita tayo, kung makapagsinungaling tayo, ay yung parang object na lang yung kausap natin. Complaint and criticism. Okay? Yung reklamo. At pagki-criticize. Yung palaging pag-point out ng what's wrong. Yung palaging pagsasalita ng diretsahan. At minsan hindi natin iniisip kung paano tayo makipag-usap dapat, kung paano tayo magsalita dapat. Even sa mga tao na pumapalya siguro sa isang banda. Okay? At minsan yung mga trust ng iba sa atin ay nababaliwala natin. Minsan, pati sila ay nababaliwala natin dahil kung paano tayo magsalita tungkol sa kanila o tungkol sa kanila sa ibang mga tao. Diba? Minsan masyado tayong cynical.
sa ating criticism sa mga kapatid na para bang hindi na sila yung uh, yung nilalab ng Panginoon o dapat nilalab natin ng mga persona. Self-reliance, nagtitiwala tayo sa sarili natin, di ba? Planning without praying. O kaya nakaligtaan na natin yung pinaka-object, yung ultimate na source ng lahat ng ating strength, ng ating peace, ng ating blessing. Si God. Di ba siya? Hindi dahil matagal na ako at marami na akong alam. Hindi dahil sa marami na akong napatunayan at marami na akong record. Mas lalo pa nga na dapat ikaw ay magtiwala sa Kanya. Okay? Hindi tayo magtitiwala sa ating past experiences or personal giftedness, kundi sa bawat panahon ay sa biyaya ng Panginoon. Okay? Araw-araw. Kasi kapag hindi, mabuburnout ka at hindi ka na masusustain sa ginagawa mo. Okay? Hindi dahil sa marami kang ginagawa, faithful na tayo. Dapat marami tayong ginagawa, okay yon, pero dapat maging faithful tayo at huwag natin pababayaan yung relasyon natin sa Panginoon kapag walang nakakakita. Number 7, fear of man over fear of God. Takot sa tao, imbis sa takot sa Diyos. At dahil hindi tayo nandito lang para magalak yung mga tao sa atin, okay, so kaya hindi tayo matatakot kung sakali kapag mali sila. Oo, i-avoid natin yung conflict. Hindi tayo dapat nagkakaroon ng misunderstanding. Pero kapag meron tayong misunderstanding dahil ayaw nila natanggapin kung ano yung mali nila, bakit? Diba? At minsan ganoon, dahil love na love mo siya, dahil sa naging mabuti siya in the past, ayaw mo na siyang i-correct, ayaw mo na siyang pagsabihan. Kasi ina-avoid mo na magkaroon ng samaan ng loob kayo. Kapag mali siya, mali siya. Okay? Walang mali siya yun. Necessary na malaman niya kung ano yung katotohanan. Even if it's hard. Even if it is unpopular. Okay? Kasi mas katatakutan natin yung God kaysa sa tao. So yan po yung the small things that could lead to decline and failure. Kaya nga, very essential at very significant yung ating decision. Diba? Even in small things. It could mean big kapag hindi tayo mag-iingat. Yung susunod na titingnan natin is the small things that could lead to growth and faithfulness. Kasi kabaliktaran naman nung decline and failure is growth and faithfulness. So mga small things lang, mga small acts, mga small decisions and small choices. Faithfulness in private disciplines, di ba? Kanina, yung ating discipline in private na pinabayaan natin. Pero maging matapat tayo sa ating paggawa, sa ating spiritual na pamumuhay. Okay? Upang walang butas yung pagpapala ng Panginoon at yung eternal, yung life na meron tayo in the Lord. Bigyan natin ng prioridad ang prayer. Not only in public, but lalong-lalo na sa private. Study the Word of God, the Bible. Diba? Not only to hindi lamang para dahil ituturo natin ito, kundi dahil para sa sarili muna natin. Okay, so consistency at honesty, 'di ba, sa mga bagay na ito, sa mga lugar na ito. Hindi lamang kapag meron tayong kailangan, kaya tayo pwede tayong makinig sa Panginoon. Confess natin yung mga sarili natin, confess natin yung mga gusto nating i-confess. Humingi tayo ng pasasalamat sa Kanya. Express natin yung pasasalamat natin sa Kanya. Maging regular yung reflection natin ng scripture, reading natin. Okay? Be shaped by the Word, not just gather information. So, primarily it is to transform us, not just to inform us, yung Word of God. Kaya nga mahalaga sa atin yun. Okay? Yung private worship natin. Magbigay tayo ng space and time. Okay, beyond sa ating ministry tasks para sa worship at worship at prayer natin sa Panginoon. Number 2 is integrity in hidden moments. Okay, sa mga pagkakataon na o kaya naman mga kalagayan na hindi halata. Okay? So i-build up natin yung character natin when no one is looking. Pero alam natin someone always looks at us and it is God. Kaya siya yung ating audience. Kaya, tayo ay walang hidden moments sa totoo lang.
Walang sikreto dahil nakikita niya lahat. So, choosing honesty in speech, for example. Kasi nakikita at naririnig niya, even yung heart natin. Di ba, bago pa natin banggitin sa bibig natin yung lie, nakikita na yung heart natin na gustong mag-lie. Okay? So, i-maintain natin yung moral purity sa isip at sa gawa, sa pananalita. Practicein natin yon kung hindi pa natin sanay. Practicein natin yon upang makita ng nasa paligid natin na merong katulad tayo dahil sa Panginoon. Okay? So, mag-serve tayo not for anything else, but because we are serving the Lord for His glory and not for because we need recognition. Because we need recognition. Number 3, teachability and humility. Okay? Yung spirit natin ay maging humble and teachable. Magpagmali ka, mali ka. Say sorry. Say, I was wrong kung sakali. Or, kahit mahirap, forgive. Okay? Forgive. Tumanggap ka ng criticism. Puna. Diba? Tumanggap tayo kasi dadating talaga yon na tayo pupunahin. Dadating talaga yon hindi tayo magugustuhan sa sasabihin nila. Seek and receive constructive criticism. Okay? I-celebrate natin yung iba sa kanilang mga successes at wag lang natin tingnan yung mga sarili natin. Okay? At para maiwasan natin ang envy kung sakali. Number 4, small acts of love and kindness. Magpadami tayo sa ganito na mga gawain. Okay? Huwag nating baliwalain yung mga tao. Palagi nating alamin kung sino sila. Pahalagahan natin sila. Hindi lamang bilang member ng simbahan o dahil sila ay nabaptize at nakareceive ng Holy Spirit, kundi kilala pa natin sila ng personal. Saan sila nakatira, sa ano yung mga pangalan nila, ano yung mga pinagdadaanan nila. Diba? Even that is an act of love, diba, sa mga tao. Mag-send tayo ng encouragement kung kinakailangan nila. Even kapag hindi nila kailangan, be encouraging. Okay, sa mga notes and messages natin using our social media or gadgets. I-practice natin yung genuine na listening kapag nakikipag-usap tayo sa mga kapatid natin or even sa ibang tao. Mag-offer tayo ng help kung kailangan nila or even kahit hindi nila kailangan. It's a tradition of the Filipinos, di ba? Halika, kain ka. O kaya, nag-offer ka kung sakali lang. Huwag nating tanggalin itong mga small acts of kindness na ito kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng mga kapatid natin. They might want a recognition or they might want kindness or even belongingness. Number 5 ay gratitude and joy. I-cultivate natin yung habit na nagpapasalamat tayo sa Panginoon daily. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil marami siyang ginagawa daily sa mga buhay natin. Kasi whether we like it or not, whether we know it or not, marami talaga siyang ginagawa sa atin. Sa ating mga buhay. Hindi lamang sa ngayon kundi sa future na meron tayo or even in the past. Pipiliin natin yung joy, yung pag-asa, pipiliin natin yung reconciliation kung sakali. Magkaroon tayo ng conscious discipline, hindi lamang feeling, kundi disiplinahin talaga natin yung mga sarili natin accordingly. Okay? I-avoid natin yung pagsasalita ng masama, even pagchichismisan at negatibong pagsasalita sa ibang tao. Lalong-lalo na if they're not present. Lalong-lalo na kapag nakatalikod sila. Kasi yan ay betrayal. Okay? Lalong-lalo kapag alam mo yung tungkol sa kanila, tapos ikaw pa yung nagchichismis tungkol sa kanila. Diba? Huwag tayo magkaroon ng halik ni Judas kung sakali. Diba? Na showing, katulad ni Judas, kissing Jesus, but actually betraying Him in the process. At hindi ganoon yung buhay ni Jesus sa atin. That is the life of Judas at with all his intentions for himself. Diba? Sa number 6, intentional investment. Sa isang maliit na paraan, sa kakaunti na makakaya natin at maabot natin, mag-mentor ka. Mag-disciple ka ng 1 or 2 people intentionally. Ibig sabihin, sasadyain mo na magpipray, magbabasa ng Bible, bago dumating yung Sunday, para kapag dumating yung Sunday or yung midweek meetings natin, makapag-share tayo sa isa o sa 2 tao ng anumang blessing na binigay sa atin ni Lord. Invest intentionally. Okay? Mag-share tayo hindi lamang ng time, mag-share tayo hindi lamang ng
gifts na mayroon tayo, mag-share tayo ng life. Hindi lamang knowledge. Okay? Life. 'Di ba? Ng kasayahan natin. Mag-share tayo ng ano natin, ng peace natin. Mag-share tayo ng sarili natin sa individual or sa small group na meron tayo. Invest kahit na sa kakaunti lang at iilan lang. Number 7, dependence and dependability. Ikaw ba ay kayang dumipende sa Diyos at pwede ka pang dependihan ng iba? Kaya mo bang dependihan ang Diyos at kaya mong dumipende sa iba? O masyado kang busy na dumipende sa Diyos at dependihan ng iba at wala kang oras? Okay? So, ipag-pray natin na maging ganito tayo this year, 2026 onwards. Okay? Evaluate natin palagi yung mga sarili natin sa ating paglalakad at paglilingkod upang ang mga maliliit, kahit na maliliit na mga bagay, decisions, choices, okay, that could lead to growth and faithfulness or fruitfulness ay mangyari this year sa pamamagitan natin. Hindi na sa iba, sa pamamagitan natin. So, ito po yung mga small things, okay, that could lead to growth and faithfulness or fruitfulness eventually. Small things lang because we've decided, because we've choose. Sa Galatians 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that he will reap. Okay? Huwag tayong padaya, okay? Kasi hindi padadaya yung Panginoon. Okay? At ano man yung tinanim natin, ito yung aanihin natin. So every decisions ay something na isinusow natin for our future. Kasi merong balik yan. Hindi ito karma, kasi hindi tayo Hindu. Ito ay usual talaga na mangyayari. If you want na makapag-ani ka ng santol, magtanim ka ng santol. If you want mangga, magtanim ka ng mangga. So, if you want someone to pray for you, pray for them. Because what you sow you reap. Diba? Kung gusto mo ng ikaw ay sinisharean ng mga tao, mag-share ka rin sa kanila. Pero depende yon. Kasi kapag nagsishare ka ng mabuti din yung masishare sa'yo. Pero paano kapag nagsishare ka ng criticism, magsishare ka ng chismis? Ano kaya yung pwedeng anihin mo? Kasi kung ano man yung itinatanim mo, ginagawa mo, yun yung aanihin mo. Toxic culture, yung kinikreate ng pagtatanim ng criticism, ng envy, ng jealousy, pagsuso o pagsasalita, paggawa ng mga bagay na hindi alinsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang i-reap din natin ay hindi kalooban ng Panginoon. Hindi ka lamang magsuso, magre-reap ka, pero later on, okay? Yung maliliit na pwede mong disiplina na ginagawa ngayon, baka in years time, pwede mong pwedeng maani mo siya. Yung consequences din ng mga ginagawa mong maliliit na pakikipagkompromiso ngayon, much later siguro ay pwedeng anihin natin kung hindi tayo magbabago. Okay? Hindi lang yon. Kasi you reap more than you sow. Okay? Hindi lamang later you will reap what you sow, kundi more than you sow. Kasi yung single na seed ay pwedeng hindi siya mag-provide sa atin o magresulta sa more seeds, kundi more fruits. At eventually, in those fruits, exponential seeds. Mas madami ang napoproduce niya. So, the harvest of good ay nakadepende sa maliit na kindness na itatanim natin ngayon. Dito sa ating present, pwede tayong magkamal ng malaki sa ating eternity. Sa Galatians 6 verse 8, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. Okay, kapag sa flesh ka magtatanim, okay, envy, jealousy, selfishness, etc., etc., you will reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Paano yun? Diba? Sa katawan pa din, gagamitin pa rin ni Lord yung katawan mo. But you are not sowing to your flesh. You are doing things for the glory of God. At dahil ginagawa mo ito for the glory of God, in the Spirit, hindi selfishness, hindi for yourself, but for God, you will reap eternal life. Gagamitin mo pa rin yung bibig mo, gagamitin mo pa rin yung pagsasalita mo, gagamitin mo pa rin lahat ng ibinigay sa iyo ng Panginoon. Physically, at magre-reap tayo ng eternal at spiritual.
Sa 1 Corinthians 9 verse 11, if we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? Kapag kami ay nagtanim ng spiritual na mga bagay sa inyo, ay masyado bang malaki kapag kami ay mag-aani ng material things mula sa inyo? So, kapag tayo ay naglalakad sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, in everything that we do, we will reap even in material things, natural things. Dahil tayo ay nagiging matapat sa Kanya sa ating spiritual. Ibig sabihin, tayo ay naglilingkod sa Kanya lang. 2 Corinthians 9 verse 6, the point is this, sabi ni Paul, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Sino bang magtanim ng kaunti, aani ng kaunti. Sinong magtanim ng madami, aani siya ng sagana. So, kung ganun, anong gagawin natin? Kung alam natin na yung paggawa ng mabuti, paggawa para sa Panginoon, sa ibang mga tao ay service sa Kanya, at ito'y for His glory, pero ito'y pagtatanim na mayroong mapapalakang mabuti, di magtanim ka ng marami. Gumawa ka ng madami. Okay? Maglingkod ka ng madami. Hindi pinipili yung lugar, tao, o oras. At pagtatapos sabi niya sa Galatians 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. For in due season we will reap. Dahil merong oras ng pag-ani. If we do not give up, kung tayo ay hindi titigil at susuko, wag. Magpatuloy tayo. Kasi maraming makikinabang sa kabutihan. Gaano man sa kaliit na pagdidesisyonan natin gawin. Sarili natin, relasyon natin sa Panginoon, at kapwa natin. Panguli sa verse 10, so then as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. At kapag meron tayong pagkakataon at palagi tayong binibigyan ng God ng ating opportunity, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Hindi sa iilan, hindi sa madami, hindi sa 90% o 99%, to 100%, to everyone. Pero sabi niya, especially to, mayroong special mention, the household of faith. Sa church, yung fellow Christians mo, do good to them. Hindi lamang yung mabuti sa'yo, kahit yung hindi mabuti sa'yo. Okay? Pero lalong-lalo na hindi mabuti sa'yo o mabuti sa'yo na nasa loob ng simbahan. Do good to them. Okay? Kasi hindi na lamang in the image of God sila ay body of Christ. Katawan sila ng Panginoon. What we do to the household of God unfairly, we are doing it to God. What we are doing it to Jesus. So, as we have opportunity, let us do good to everyone in 2026 and beyond, especially to those who are of the household of faith. Lalong-lalo na, okay, sa mga kapatid natin. Sino man sila, okay, kapag meron tayong pagkakataon. Merong pagkakataon tayo o wala, umanap tayo ng pagkakataon para magawa yung mabuti. Dahil tayo ay aani. Dahil sila ay makikinabang at tayo. Yan po yung power of choices, big trajectories of small compromise or commitment. Ano man yung gagawin natin, sa mabuti o masama, mayroong nangyayari. Hindi lamang sa ngayon natin, kundi sa future natin. Minsan sa maliit, pero ito ay nagbubunga ng malaki. Let's do what is right. Let's do what is good. And let's do the will of God. The power of choices is in your hands. Be blessed po, everyone.